ipasabog. Truth in the muscle, transparency like fog lamps in the tussle. Real news, no fake, just give it straight. My love for Bataan, man, ain't no debate. Politicians trash, destroying the view. Beauty of the land, they acting brand new. We try panoramic, they smash it like glass. Don't let them ruin, we gotta take a stand fast. Bataan's my heart, truth in every line. Honest pages with justice we align. Let's escape the treasure we protect and define. Let's guard our paradise, let's not unwind. Take the pot, walang chemical. Exposing lies, taking down the typical. Mahal ko Bataan, it's not with disease. Let's keep it pure even through political sleaze. Baybayin at bundok, sa Maynila sunog. Politikong salot, dili mang itinutog. Transparency shine, bright as dawn daily light. We fight for Bataan all day and night. Bataan's my heart, truth in every line. Honest pages with justice we align. Let's escape the treasure we protect and define. Let's guard our paradise, let's not unwind. Glass. Don't let them ruin, we gotta take a stand fast. Bataan's my heart, truth in every line. Honest pages with justice we align. Let's escape the treasure we protect and define. Let's guard our paradise, let's not unwind. Let's not unwind. Let's not unwind. Yan, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-MUG. Siyempre sa ating mga ka-BTP, Bataan Transparency Page. Bala kung baguhin yung pangalan yun, Bataan Unity Page na lang yata. Gagawin natin. So, magandang hapon sa inyo ulit at welcome sa panibago nating live stream. Yan. Pag-usapan nga natin to guys, itong AFAB amended law na gustong palakasin, no? Pinapapalakasin, di umano, itong batas ng AFAB. So, ang problema ko kasi dito, guys, no? Nung una kasing nilaunch yung ano na yan, AFAB law na yan, di ba, ang ganda naman ng pangako nila. Yung maraming trabaho, maayos na pamayanan, pero, sa likod nito, sa likod ng batas ng AFAB, nandyan na nagdatingan na yung mga demolition ng mga bahay, di ba? Agawan sa lupa, yung bundok sinisira, di ba? Nag-aagawan ng lupa dyan sa kabundukan, tapos ibebenta. O, karamihan na nakabili dyan, karamihan ng lupa na nabili dyan, San Miguel Corporation ang nakabili. Di ba? Sabi nga, ang buong Bataan halos parang San Miguel na yata ang may-ari. Parang ganun. So, konti na lang talaga yung, di ba? Tapos in the future, pag naamiyandahan itong batas, ito yung nakakatakot eh. Papalakasin yung batas ng AFAB. Di ba? Nung hindi pa nga pinapalakas eh, problemado na po tayo sa ating mga tinitirahan. Di ba? Hindi natin alam kung paano natin resolvehin yung problema natin, lalong-lalo yung mga demolition. Di ba? Pangalawa, yung pagsira sa kalikasan. Tama. Tapos hindi naman parang sa tingin ko lang parang hindi naman yan ang kailangan ng mamamayan ng Maribeles. Di ba? Marami kasing problema eh. Papakita ko sa inyo mamaya, no? Yung tawag nito,
yung problema na kinakaharap ng ating mga kababayan. Lalong-lalo yung mga manggagawa, no? At hindi ito yung solusyon. At hindi ito ang kailangan ng mamamayan ng Bataan. Itong pagpapalakas ng batas ng AFAB. Well, binasa ko naman po yung mga provision na gagawin nila, pero walang nabanggit doon na na paborito sa ating mga mamamayan sa Bataan eh. Pagbayan napirmahan yung batas na yan mawawala na ho ba yung problema namin na yung kinakatakot namin na demolition or baka mas lalo pang lumala? Dahil sa ginawa nitong pag-sponsor ni Zubiri, ni Senator Zubiri dito sa AFAB law na ito. So, tingnan po natin tingnan natin tong sinabi rito ng ni Joet Garcia ng ating governor, no. Ang gaganda ng mga sinasabi. Ayan, sabi dito, aprobado na po sa ikatlong pagbasa sa Senado ang Special Defense Economic Zone. Kasi yung dito sa Limay, alam niyo po yung Arsenal, parang papalakihin nila ito. Doon nakita ko doon sa batas papalakihin nila yung gawaan ng mga armas diyan sa Limay. So, I think, di ba? Okay lang naman yan. Parang okay lang. Kaya lang, yung repercussion nito, di ba? Yung repercussion nito, hindi natin kasi alam eh. Wala kasi sa batas na mapoprotektahan tayo eh. Di ba? Ito, ang nasabing panukalang batas ay inaasahang makatutulong sa ibayong sigla ng ekonomiya at lilikas sa ating mga negosyo at pabrika. Yan na rin yung pinangako nila nung unang ginawa nila itong batas na ito. Di ba na kahit nga wala nga itong public hearing eh. Di ba? Yung unang nilang ginawa na batas, wala nga public hearing eh. Pinalabas lang na meron. Sige nga, mag-comment nga po kayo kung may nabalitaan kayo na nagkaroon ng public hearing. Bago nila ipinasok ito sa Kongreso, itong tawag nito, bago nila magkaroon ng pagdinig sa Kongreso, yung batas na unang ginawa nila. Tama? O suportahan daw natin. Ayaw namin suportahan yan kasi nakakatakot. Di ba? Nakakatakot. Suportahan yan. So, silipin natin yung batas na yung amended law na ginawa nila, no. Silipin natin. Ito yan si Zubiri ang nito sponsor So nakalagay dito, Senator Juan Miguel Zubiri sponsored the measure amending the Freeport area of Bataan Act to further strengthen. So, actually, pinost ko na po ito sa MUGen, no? Siguro mo nabasa nyo na. And will pave the way for more investments and job opportunities while promoting ease of doing business. So, sabi niya dito, taas natin konti. Ayan. Sabi dito, he noted that the Freeport has attracted 190 billion investments and currently provides employment to over 40,000 individuals, marking 220% rise in job generation over the past decade. So kung meron na palang ganito kalaki, bakit kailangan niyo pang palakasin? Yung tanong ko dito meron na palang ganyang kalaki na na-invest, naramdaman niyo ba na meron ganitong kalaking na-invest? O sila lang ang nakaramdam na nitong 190 billions na to na investments? Kasi, di ba? Hirap na hirap pa rin yung mga taga-Bataan Employment to over individuals, 40,000. Okay. Nakapag-generate kayo ng ganyang kalaking employments. Pero, nakita niyo ho ba yung problema? Yung repercussion ng ginagawa ninyo? Nakita niyo ho ba?
Kasi nakatutok lang ho kayo sa ganyan na para bang binobolan nyo lang mga taga-Bataan eh. Well, hindi naman talaga marami, marami naman dayo na dito, no? Marami nang dayo na dito na nakikinabang din dito sa batas na ginagawa ninyo na nakakapagtrabaho dito from other province, di ba? Pero nakita niyo ba yung problema? Or may mga tao na gustong ipakita sa inyo yung problema pero hindi nyo nakikita? Di ba? Nakakainis lang isipin na nakakatakot ito eh. Tama? But investor confidence wavered a little after the passage of the create law. So we have some work to do to get the Freeport back on track and develop it into even bigger investments to be reset. So so hindi pala kumbaga, palpak pala yung unang ginawa na batas. Parang ganon. Tama ba ako? Palpak ba yung unang ginawa ninyo? Kaya hindi ito nag-boom? Pero sabi nyo dito, ang gulo eh, di ba? Sabi nyo dito, 190 billion investments ang ang na-provide eh. Di ba? I think hindi naman problema dito yung yung batas. No? Kasi may mga nagsasara na factory dito na hindi naman nalulugi. Pero kailangan lang nila magsara dahil siguro dahil sa mga nare-regular na factory ayaw nila magbigay ng mga benefits. Laking Chungchang nga hanggang ngayon problemado pa eh. Diba? Yung Chungchang hindi nga sila binigyan ng separation fee, diba? Kapag ang factory mismo ang nagsara, diba may separation fee na binibigay? Or meron sila sa bargain nila na dapat bigyan sila ng separation pag nagsara, diba? Doon sa sa agreement nila ng union at saka ng factory. Nakalimutan ko ang tawag doon. Paki-comment nga ang tawag doon. Yung agreement ng company between union, no? Di ba meron 'yan? Nakalimutan ko yung tawag. Sorry but that law was envisioned with the big picture. Wow. Talaga ba? Kasi dito parang ang sinasabi niyo dito sa una parang kailangan ma-recover eh. Diba? Get the Freeport back eh. Parang bumagsak tapos parang kailangan ibalik. Parang ganun pag-intindi ko sabihin niyo sa akin kung mali ako guys paki-comment kung mali ako. Pwede niyo akong tulungan dito kasi English eh. But the law was envisioned with the big picture. Sabi dito. Yan. Investment landscape in mind. Parang yung landscape, parang kinabahan ako sa landscape. If we want to become an investment powerhouse, we also have to zoom in and examine our regions. So what we want to do now is strengthen the powers and functions of the AFAB. Ito yung nakakatakot dito. Strengthen the powers and function of the AFAB and enable it to build and reinforce the Freeport area of Bataan for the future. Ito yung nakakatakot dito, guys. Di ba mga ka-MUG, mga ka-BTP? So what we want to do now is to strengthen the powers and function of the baka mamaya kahit natitulado pa yung lupa mo pag kailangan nila, hindi ka na nila kailangan i-expropriate. Kukunin na lang nila. Papakita lang yung batas ng AFAB to, kailangan namin yung lupa mo. O kailangan i-demolish ka namin dyan. Diba? Nakakatakot ng batas na to. So anong gagawin natin dito, guys? Mga ka-MUG? Well, wala namang sinabi dito patungkol sa lupa, pero dito pa lang yun. To strengthen the powers and functions. Baka nandito na yun, hindi lang nila nilagay dito. Kasi, di ba, ang pangako naman ng unang batas na ginawa nila is paunlarin yung bayan natin.
yung probinsya natin. Kaya nga buong Bataan na eh. Ang ginawa nilang, sinakop nila yung buong Bataan doon sa batas eh. Di ba kasi sabi nila, para daw, kung kailangan nila mag-expand, hindi nila kailangang magkaroon pa ng, ng pagdinig sa Kongreso. Diba? Mag-expand na lang sila kung kinakailangan. Ngayon, eto, meron na namang ganito. Diba? So, palpak yung una. Well, opinion ko lang yun, ha? Opinion ko lang yun. Diba? Tuloy natin. As in, mga nakalagay naman dito, a significant provision of the bill is the establishment of a Securities and Exchange Commission. So, yung magkakaroon ng SEC na rito, hindi na kailangan lumuwas pa na Manila. So, madali na mag-process. Ito, medyo maganda to. Kasi pag may mga grupo tayo, like ako, may mga grupo ako na kailangan kong i-register sa SEC, kagaya ng MSR, yung grupo ko ng referee, no? Yung MUG, kasi medyo paso na yung ating rehistro, hindi ko na na-renew, no? Kasi medyo kulang tayo sa pondo, at wala naman tayong pondo kasi, no? Kung magkakaroon nito, papabor yun, no? Pero, an office of the Securities and Exchange Commission is set to be established with the FAB. So we can encourage mas madali nga naman mag-process. Pero sana ito na lang. No? Ito na lang ilagay nyo. Huwag na itong yung iba. So the Precision FAB is a hub for future ready industries. Kasi nung EPSA pa lang yan, parang mas okay pa nga nung EPSA yan eh. Ako para sa akin lang nung EPSA pa yung AFAB na yan, parang mas okay pa eh. Kasi wala tayong pangamba. Yung mga taga-Malaya at Maligaya, walang dapat ikatakot. No, na ma-demolish sila. Ngayon may mga notice na sila. Na pinapaalis na sila doon sa kanilang mga tinitirhan. No? Kailangan na raw ng AFAB yung kanilang mga tinitirikan na bahay. Bukod doon, may mga napaalis na. Pero ng EPSA kasi yan, wala. Hindi nila magalaw. At nung EPSA yan, at nung naging AFAB na nga, eto na. Problema na ang sisiman kasi kailangan na silang i-demolish doon. Nabigla na lang may titulo na. Doon sa Hermosa, ganun din na nangyayari. Sa Orion, galing po ako ng Orion, no? Ganun din po nangyayari. Nag-aagawan daw po sa lupa doon tapos binebenta. Diba? Binebenta sa mga investors. So, sana bago nag-sponsor itong si Subiri, nagpa-investigates, no? Ito kasi yung totoong problema, no? Ito mapakita ko sa inyo, Ito yung totoong problema dito sa Bataan. Okay? Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Ito. Ito palaging may post tong si itong si nagkakaisang manggagawa ng FAB. So ito yung problema talaga. Kita nyo tingnan nyo to at panoorin nyo to ang video. Video to Sana. Paano na tayo niyan? Matapos tayong pakinabangan sa sobrang kita, mataas na kwota at hirig na paggawa, iiwan na lang tayong nakanganga? Ayan, di ba? Ito yung problema. Ginawa naman lahat ng mga factory workers yung kanilang best para lang umunlad yung factory. Pero ito sabi dito, matapos tayong pakinabangan sa sobrang kita, mataas na kwota at hirig sa paggawa, iiwan na lang tayong nakanganga. Ganito mapait na buhay natin ng gagawa sa FAB. Ito, sabi dito, ulitin ko nga, pahirapan mag-absent kahit may sakit. Kita mo, kahit may sakit, makakapapasukin pa rin. Haltas kapag late, pero OTY kapag sobra lang ng ilang minuto. Suspension dahil sa iilang na-reject. Di ba ang gulang? Ganyan.
Ang argabyado dito, yung taong bayan. No? Ang nakikinabang, yung mga nakaupo. Malamang. Di ba? Kasi hindi nga nila pinapakinggan itong mga hinaing na ganito eh. May ginawa na bang boom yung gumawa ng batas dyan? O ngayon si Pangandaman na yung nakaupo dyan? May ginagawa ba si Pangandaman? Wala rin eh. Di ba? Parang pinapanood lang din yung mga nangyayari. Tapos palalakasin niyo pa yung palalakasin niyo pa yung yung mandato ng FAB. Sana nagpa-imbestiga muna kayo. Sa lahat ng danas na ito, tinitiis natin ang Sabi dito, sa lahat ng danas dito, tinitiis natin. Kakarampot na sahod, kontraktual. Ayan, isang problema yung kontraktual na yan. Walang nare-regular. Forced leave. Ganito yung forced leave na yan kasi nag-factory din po ako eh. Pag maraming order, overnight. Pag naubos, wala nang nga. Forced leave, di ba? Tama? Sa mga factory workers natin dyan, di ba ganyan na nangyayari? Forced leave pag wala nang gawa. Pag wala ng order, hintay ulit ang panibagong order. O kawalan ng karapatang magreklamo sa di makataong pamamalakad. Di ba? Pagtanggal ng karapatan sa pag-uunyon. Paano? Ito na yung problema. Ang laki ng problema na to ng mga manggagawa. Paano pag lumakas pa yung mandato? Ano na? Diba? So kailangan nating mga taga-Bataan magkaisa talaga eh. Kaya lang ang hirap eh. Paano ba? Paano ba tayo magkakaisa mga kababayan ko dito sa Bataan? Paano ba? Ito na ho yung problema, kitang-kita na natin. Ano ba dapat natin gawin? Tapos nananalo pa rin yung mga politiko na wala namang pakialam sa mga nangyayaring hindi maganda. Di ba yung mga demolition? Sino ba? Sino ba yung dapat tumutulong sa mga yan? Di ba dapat yung mga nakaupo? Di ba dapat yung mga nakaupo na yan, kakampi nating mga mamamayan, tayo mga maliliit? Di ba? Bakit parang ang nangyayari? Kakampi nila yung mga mayayaman na sumasakop sa mga lupa. Ba instead na tulungan tayo na maging sa atin yung lupa na kinatitirikan ng ating bahay, lalo ka pang ilulubog. Di ba? Nandiyan ka ba, Kagawad June, nandiyan ka ba? Try mo umakyat. Maglalagay ako ng link. Pwede ko, bigyan kita ng hagdanan. Ito. Kung nandiyan ka man. Para matuloy yung interview natin na naudlot kahapon. Ayun yung link. O tuloy natin to. kakarampot na sahod, pagiging kontraktual, malaki ang banta ng forced leave, kawalan ng karapatang magreklamo sa maling pamamalakad, pagtanggal ng karapatan sa pag-umunlad. Anong magagawa natin? Magtitiis na lang? Maghintay sa awat? Yan. Ano magagawa natin? Magtiis na lang, maghintay sa awa at biyaya. Diba? Ito nga yung masakit dyan eh. Tapos itong mga manggagawa na ito na nagtitiis ng hirap, wala silang benepisyong akap. Pero yung mga walang trabaho na katunganga, diba? Sila yung nagkakamal sa akap. Sila yung nag-i-enjoy dun sa akap. Na itong mga trabahador na ito, nagbabayad ng tax, kinakaltasan ng tax, no? Nagpapakapagod, diba? Nagtitiis ng hirap na dinadanas sila sa factory, nagbabayad ng tax, wala silang benepisyong akap. Ang nakikinabang sa akap, yung mga nakatunganga, yung mga walang trabaho. Kasi para sa walang trabaho yung akap eh. Kaya nga sabi ko kahapon, di ba? Huwag na tayo magtrabaho lahat, umasa na lang tayo sa akap. Kasi laki ng 26 billion, ang 26 billion ang pinondo dyan sa akap na yan. Di ba? Na ginagamit ng mga politiko. So akala natin tayo yung natulungan. Kapag nabigyan kayo ng akap, iniisip ng mga nabigyan, natulungan sila. Pero ang tanong, sino ba talaga yung natulungan dito? Di ba? Bago magbigay ng akap,
Yung mga hayop na politiko makakapal ang muka, nakabalanda rin pagmumukha nila, yung tarpaulin nila, at bago magbigay ng akap, nagsasalita pa sila. So sino natulungan? Kayo ba o yung mga politiko na yan? Di ba? Sila yung nagkamal dito. Sila yung natulungan dito. Kasi bukod sa nakakakuha sila ng fame, kasikatan, nakakakupit pa sila dyan. At yan ang binulgar ni Mayor Magalong na i-discuss din natin sometime. Ano po? Di ba? Tapos palalakasin niyo yung mandato ng AFAB na hindi man lang kayo nag-imbestiga. Grabe. biyaya. Habang buhay ba natin gagawin to? Eh paano ang ating mga anak, mga magulang? O, di ba? Ito nananawagan to eh. Itong si nagkakaisang manggagawa ng FAB. Dapat magkaisa. No? Magkaisa tayo. Labanan natin to. Alam nyo, sabi ko nga, yung mga politiko na yan, iilan lang yan. Kukunti lang sila. Mas marami tayong mamamayan. Kaya pag tayo ang kumilos, hindi sila mananalo sa atin. Promise yan. Pag nagkaisa tayo, walang mananalo sa atin na kahit sinong politiko at presidente pa yan. Diba? So kung hayaan natin ng ganito, mamimihasa yung mga hayop na yan eh. Wala na silang takot na gawin yung gusto nila. Bakit? Eh wala naman kasing uusig sa kanila eh. Kasi lahat sila lalo dito sa Bataan. 'Di ba? Ultimo barangay captain. Walang takot na gumawa ng katarantaduhan. Bakit? Kasi kakampi nila lahat. Walang uusig sa kanila. Mga punyeta sila. 'Di ba? Tapos yung mga taong nangangailangan, sa Orion nung nandun ako sa General Lim, may lumapit sa akin. So ganun daw, sana po pagdating ng araw matulungan. Ganun. Opo naman, sabi ko, if ever. Ngayon, kasi yung problema talaga nila doon lupa. Ang sabi ko, wala kayong malapitan, di ba? Wala daw talagang malapitan. Bakit? Eh kasi nga baka na lahat ng mga politiko na nandito sa atin yan. Sino lalapitan mo? Yung governor? Yung congressman? Yung mayor? Eh magkakampi lahat yan eh. Kasi kung tutulungan kayo niyan, di ba? Kung tutulungan kayo, hindi nyo kailangan lumapit sa kanila eh. Eh kaya lang naman nakapasok yung mga mananakop ng lupa na yan dahil sa kanila rin eh. Imposible namang hindi, di ba? Pero ang problema kasi dito sa atin sa Bataan, well, hindi lang naman sa Bataan, marami, halos buong bansa naman yan. Ang problema kasi dito sa atin, sa ating mga Pilipino, mahilig tayo sa ayuda. Diba? Mahilig tayo sa ayuda. Pag nabigyan tayo ng ayuda, akala natin hero na sila. Eh, pera natin yung pinamigay nila eh. Yun ang hindi naiisip. Dapat talaga buksan natin yung ating critical thinking. Dapat lahat tayo may critical thinking tayo. Yung mga pinamimigay na ayuda na yan, pera po natin yan. Hindi po nila pera yan. Bakit parang sila pa yung bayani? Bakit parang sila pa yung hero? Pag nabigyan tayo, eh binabalik lang naman sa atin yung tax natin. Di ba? Eh ang hirap din. Minsan, pag walang pera yung kandidato, hindi na iboboto. Tatawanan pa. Pero hindi nila nakikita na baka ito na yung makakatulong. No? Baka ito na yung makakatulong sa mga taga-Bataan. Itong mga taong gustong manungkulan, no, kahit walang pera, nagpipilit. Di ba? So, ayan, shoutout nga pala doon kay sa Orion, kay Mayor Pepe Santos. Imagine, nanalo siya sa case niya, doon sa kanya petition. Ayaw pa rin bumaba ni Raimundo. At ang gustong paupuin, yung vice mayor, ay hindi naman yung nagpetition, ang nagpetition si Pepe Santos. Nakatunggali niya noong 2022. O diba, ganyan kaganid itong mga politikong ito na nanunungkulan dito sa atin.
Di ba? Ito, sabi ni Archie Rosales, engineer. Sabi niya, really think Bataan Community Forum. Napakalaking katanungan yan at talagang kailangan masuri ng mabuti ang epekto ng mga amendments sa AFAB law sa mga mamamayan ng Bataan. Yan ang tanong na dapat natin tanongin sa ating mga kinatawan sa Kongreso. Okay? Napakahalaga na masuri natin ang epekto ng anumang batas, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating mga karapatan at sa ating kinabukasan. Tama. Di ba? Tama. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating karapatan at sa ating kinabukasan, napakahalaga na masuri natin ang epekto ng anumang batas, lalo na kung ito ay may kinalaman sa, hindi ko na mabasa yung kabuuan. Teka lang. Hindi ko mabasa yung kabuuan, sir. Andiyan ka ba, Kagawad Jun? Pwede ka na umakyat, meron na hagdan, ayan, oh. Ayan. Tama si engineer. Diba dapat suriin natin yung batas? Hindi lang yung batas. Ngayon, pagkakataon nating suriin yung ating mga kandidato na iboboto. Diba? Pag-aralan natin mabuti. Huwag tayong boto ng boto. Pag nabigyan tayo ng ayuda, boto na agad. Isipin niyo yung magiging epekto ng pagpapauto natin sa mga hayop na politiko na yan. Diba? Huwag tayong puro ayuda. Huwag tayong utak ayuda. Kaya tayo mahihirap hanggang ngayon eh. Dahil mahilig tayo sa ayuda. Diba? Tuloy natin to. Tayo mismo na nagkakandakuhan na sa pagbubanat ng buto. Naniniwala ang NFFAB na dapat tayo magkaisa, magsama-sama, manawagan ng katarungan at proteksyon sa ating mga batayang karapatan. Tama. Magkaisa tayo, mga kababayan. Ito na naman, may panibagong batas na naman na gagawin ng AFAB. Bukod sa mga demolition na nangyayari at sa dinadanas ng mga manggagawa, ano pa kaya susunod pag naamyendahan yung batas? Nakakatakot. Nakakatakot po. Sana maisip natin yan. Maisip natin. Pagkakataon natin this election, iboto po natin yung dapat. Yung alam nating makakatulong sa bayan, hindi sa sarili. Kasi ang hirap sa atin yung, alam mo yung, diba, yung patronage. Political patronage. Pag nagkaroon ka ng utang na loob, wala na, doon ka na. Iboboto mo na. Diba? Kahit alam mo na magnanakaw yan, iboboto mo pa rin. Diba? Yan tayo eh. Yan tayo mga Pilipino eh. Diba? Sir Archie, engineer, baka gusto mo makyat, ayun yung link ko. Pakiclick na lang. Pwede tayo palitan ng kuro-kuro. Kung gusto mo lang naman, pakiclick lang tong link. So yung mga kababayan, huwag tayong utak ayuda. Sabi ko nga, ito naman talaga yung katotohanan. Ito yung katotohanan. Katotohanan ito, hindi ito opinion lang, kuro-kuro. Katotohanan ito na itong mga politiko na to, na mahilig magbigay ng ayuda, gustong-gusto nila na naghihirap tayo. Gustong-gusto nila na nagugutuman tayo. Di ba? Para pag nabigyan ka ng ayuda, isa na iboboto mo. Diba? Para madali kang utuin. 2,000 lang sa eleksyon. Tapos na. Iboboto mo na. Tama, mali. Diba? Iyon kaya tayo na natiling mahirap. Kasi, pag nagbigay ng ayuda yan, ng 2,000 yan, nanakawan tayo ng nanakawan yan. May tubo pa. So, imbis na yung nanakawin nila, ilalagay na lang sa project, no, na makakatulong sa mamamayan like livelihood program. Diba? Ayaw nila ng livelihood program. Kasi pag nag-livelihood karon ng livelihood program,
makakaluwag-luwag ka na sa buhay. Hindi naman natin kailangan yumaman eh. Yung maibsan lang yung gutom natin, mapaaral natin yung mga anak natin. Sapat na yun eh. Yung mapaaral natin yung mga anak natin na maayos, sapat na yun eh. At hindi mo na kailangan ng ayuda pagdating ng time na yun. Kaya ayaw nila ng livelihood. May gumagawa man, pero hindi naman nila sinusuporta ng tama. Di ba si AJ, may sinasabi na livelihood. Asan yung livelihood ni AJ? Parang wala naman akong alam. Di ba? Parang wala namang nababalita na may nabigyan. Eh, doon sa report niya, meron. Ang tanong, totoo ba yun? O baka naman 3 piraso lang yun na nabigyan ng tulong. Para lang may maipakita sa video. Di ba? So ayan, okay no, kung wala pong kung hindi po makakit si Engineer Archie or wala diyan si Kagawad Jun Gabiola. So, ganito lang tayo no, pero babati muna ako, batiin ko yung mga Tagorian, sila Mayor Palomanya na tumatakbong mayor po ng Orion ngayon. Ano po? Paano nito? Nakalimutan ko. Ano ba yan? Basta yung mga taga General Lim, yan. Ano ba yan? Si William Boyet Morales, yan. Ano yan? Tumatakbong Vice Mayor ng Orion. Siyempre binabati ko rin si Konsehal Anthony Galorpo. Yan. Yan po yan ang tulungan natin. Yung sila Anthony Galorpo, napakabait po ang tao niyan at napakalawak po na network. Hindi man po kayo matulungan financially or anything. Sa ibang bagay po matutulungan tayo at alam niyo yung magiging trabaho niya, no? Sa legislation. Si Nestor Palomanya po, yan. Shoutout po sa inyo dyan sa General Lim Orion. So ilang naman po ng mga kababayan at siyempre, muli isang magandang hapon at siyempre huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye. Ay, si Jonas Santos pala. Jonas Santos, shoutout sa iyo kay Gobet Santos. Yan. Shoutout po sa inyo dyan sa Pilar. Salamat.